tanghali sa inyo at saka sa lahat ng mga nanonood. Yes po. Sir Leonardo, unang-una po sa lahat, kayo po sa sektor po ng agrikultura, ano po yung inaasahan po natin dito po sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulong Marcos when it comes po sa mga lalamanin ng kanyang SONA sa sektor po ng agrikultura, sir? Sa katunayan, Bong Justin, wala na kaming masyadong inaasahan Mhm. kasi 4 na taon na ang nakalipas sa pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mhm. At imbis na guminhawa ang sitwasyon ng ating mga magsasaka at mangingisda, Mhm. lalo pong napalubog sa kahirapan. So hindi ko alam kung sa lalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay may kakayahan pa po siyang mabago yung sitwasyon. So actually at this point, we're not expecting much anymore, Bongo Mhm. Justin. Yes po. Sir Leonardo, isa sa mga highlight po ng SONA ni Pangulong Marcos last year is yung 20 pesos, pagkakaroon po ng 20 pesos na bigas sa ating bansang Pilipinas. Ano po yung masasabi niyo po dito po sa programang ito ng ating pamahalaan? Nakatulong po ba ito especially sa panig po ng ating mga magsasaka, Sir Leonardo? Sa palagay ko, hindi rin, Bongo Justin Mm. Kasi yung 20 pesos na bigas, artificial po na presyo yan. Mhm. Para siguro gustong tuparin ni Pangulong Bongbong yung kanyang campaign promise nung siya tumakbo Mhm. na pag siya nanalo, magiging available sa ating mga kababayan yung mura at abot kayang bigas. Kaya lang, alam naman natin na yung 20 pesos na bigas hindi po hindi naman talaga magtatagal yan. Yun na lamang ngayon, no, Jumbo Justin, di ba? Kaka-anunsyo lang ng Department of Agriculture at saka ng National Food Authority na mamimili ng palay na Mhm. basa ang NFA ng 21 pesos bawat kilo. Kung doon pa lamang sa palay, 21 pesos na. Mhm. Paano ma-afford ng gobyerno yung 20 pesos na bigas na giniling mo yan mula po sa palay? Di ba? Unless handa ang gobyerno na magkaroon ng malaking pagkalugi. At yan nga Mm. po nangyari dito sa 20 pesos rice program. Nagagawa yan kasi handang gumastos kahit lugin-lugi ang ating gobyerno para lang masabi sa taong bayan na to some extent Mm. natupad yung 20 pesos na pangako. Mhm. So, Sir Leonardo, do you believe na magiging suntok sa buwan hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino na ma-achieve yung 20 pesos po na presyo po ng bigas sa ating bansa, hindi yung mga pili lang. Kasi 'di ba the program, yung 20 pesos na bigas meron na ay naipatupad lamang po yan sa ilan pong mga piling sektor sa ating lipunan, Sir Leonardo. Opo, kasi unless, as I said kanina, handang magpalugi ng gusto ang ating pamalaan, imposibleng masustain po nila ang 20 pesos na rice Mm. at marating ito ng karamihan ng mga Filipino consumers. Mhm. At saka ito na nga, hirap na hirap ang gobyerno natin sa revenue, sa pondo. Hindi ba right now ang pangkalahatang utang ng gobyerno natin ay mahigit 18 trilyong piso. Mhm. Kaya kung saan-saan nagagilap ngayon ang pondo ng gobyerno natin. Tapos kung palalawigin nila yung 20 pesos rice na yan to more and more Filipinos, lalong lulobo po yung ating utang. So, Mhm. as I said, unless handang umutang ng malaki pa ang gobyerno at ipasa yung problema sa susunod na presidente, Mhm. ay hindi po sustainable yung 20 pesos na rice na yan. Bagamat, yung mga nakakabili ngayon, siyempre masaya, may pansamantalang ginawa, pero over the long term po, hindi po kayang masustain yan. Mhm. Sir Leonardo, under the administration ni Pangulong Marcos, aminado ang DA na dumoble yung pondo na inilaan po sa DA. Ano po yung masasabi po niyo dito, Sir Leonardo? Ano yung dumoble, Bombo Justin? Ang pondo ng Department of Agriculture under Oh, the administration po ni Pangulong Marcos. well, totoo po yan at that is to the credit also of the President at saka yung Kongreso.
Kasi matagal nang sinasabi ng sektor ng agriculture na isang rason kung bakit mahina ang paglago ng agriculture at fisheries ay talagang kulang Mhm. ang tulong na binibigay ng gobyerno in the form of various services at saka infrastructure. Kaya lang, ang problema mo, Justin, na doble nga yung budget ng DA mula 2022 at hanggang 2026. Pero titignan mo yung pag-unlad ng agriculture at fisheries, halos hindi naman gumalaw. Mhm. Di ba? Halos as is. Ibig sabihin ng as is, either below zero yung pag-unlad every year or umakat na konti, but overall, siguro mga 1% o mga ganyan lang ang paglago ng agriculture. So, either hindi po tumatapat sa pagdami ng Pilipino or baka below pa nga sa pagdami po ng populasyon natin. Kaya more and more ay napipilitan po tayo na umangkat ng pagkain upang mapuno po yung kakulangan po sa ating local supply. Mhm. So kayo po, Sir Leonardo, bilang dati rin pong kalihim po ng sektor po ng agrikultura o Department of Agriculture, kung bibigyan nyo ng grado ang ating Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon, sa pagbibigay ng katugunan doon po sa mga problemang kinakaharap po ng sektor ng pagsasaka sa ating bansa, ano po yung gradong ibibigay niyo po sa kanya, sir? Bibigyan ko ng 5, Momo Justin. So, bagsak. Kasi as I said kanina, pinalaki yung budget ng DA, sangkatutak na undersecretaries ang kinuha, pero hindi naman umakyat yung production natin by to the extent that we can supply our local population. At saka lalo pong nabaon ang magsaka natin dahil taon-taon palaki ng palaki po yung inangkat natin. Maging ito'y bigas, asukal, baboy, sibuyas, garlic, isda. So yan po ang naging problema. Nadoble yung budget pero hindi naman umusad ng gusto yung overall production. Lumaki yung pagkalugi ng farmer natin kasi napakalakas ang kompetensya mula po sa mas mura at mas marami pong imported na mga produkto. So At saan yung po? consumer naman natin, Yes po. sigang reklamo na nananatiling napakamahal daw Mhm. yung pagkain sa Pilipinas. Mhm. So ano po, saan po ang nakikita po ninyong pagkukulang ng kasalukuyang administrasyon and how they give solution po sa problema po ng agriculture sector, Sir Leonardo? Yung yung approach, overall approach sa food security. Mhm. Kasi yun nga, imbis na ang punto de vista ay paano may mapalakas ng gusto ang lokal na produksyon natin at yung kakayahan ng ating magsasaka na pakainin ng ating mga mamamayan, ay unang-unang tinitignan lang nila yung paano umangkat Kung magkaroon man lang ng konting pagtaas sa presyo ng bilihin, agad-agad tinotodo nila yung importasyon. Kaya yung farmers natin, masyado pong nadismaya, nasasayang lang po yung mga binibigyan ng government natin na mga makinarya, patubig, at iba pang mga ayuda kasi at the end of the day, kung lugi yung mga farmers natin, ay sayang lang po yung kanilang pagod. Mhm. Sir Leonardo, baka meron po kayong mga, siguro panawagan na lamang sa mga magsasaka sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na patuloy po natin na nararanasan yung epekto po ng El Nino kahit na nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan dulot po ng mga sama ng panahon na nararanasan po natin dito po sa ating bansa sa mga nakalipas po ng mga linggo at buwan. Go ahead po, Sir Leonardo. Panawagan na sana po ay tayo lahat, lalo na pa yung mga magsasaka natin at mga isda, manawagan sa ating mga pinuno, maging sa pamahalaan o sa pribadong sektor na gawing itotohanan nila yung sinasabing ang pinakapundasyon o gulugod ng ating ekonomiya at ng ating lipunan ay ang ating mga magsasaka. Na kung palalakasin lang nila ng buo at bigyan po ng tamang kumpiyansa, ay wala namang dahilan kung bakit hindi po susukilan ng ating magsasaka yan tiwalang yan upang mapakain po ang lahat ng Pilipino. Ayan, maraming salamat po, Sir Leonardo. Mag-ingat po kayo and God bless po. Thank you.